Mag-iingat ka, Laika. Iba ang mama ni Kenneth sa lahat. Ano bang sinasabi mo, Aryan? Tinatakot mo ba ako? Hindi kita tinatakot. Sinasabi ko lang kung anong alam ko. Humanda ka na kapag hindi ko niya nagustuhan. Ano? Bakit naman? Anong gagawin niya sa akin? Malalaman mo na lang kapag nakaharap mo na siya. Aryan, sandali. Bumalik ka nga dito. Nakakainis naman yun kung ano-anong sinasabi niya. Mas lalo tuloy akong kinakabahan. Naranasan niyo na bang magkamali ng akala? Pero paano nga ba kung ang isang maling akala ay mauwi sa isang pagkakamali at bangungot? Pakinggan natin ang kwento ni Laika. Akala niya noon ay isang normal na meet the mom moment ang mangyayari sa kanya. Tahimik lang si Corazon, ang ina ng boyfriend niyang si Kenneth. Hindi talaga ito palakibo. Pero nagbago ang lahat nang makauwi na si Laika. Magbago pa kaya ang tingin niya kay Corazon o tuluyan na siyang sisirain ng paniniwala niya? Bago ko po umpisahan ang aking istorya, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe bilang suporta sa channel na to. Sa tricycle pa lang, tahimik na si Laika. Nakatingin lang siya sa mga dinadaanan nila. Ramdam ni Kenneth ang kaba niya, kaya hinawakan niya ang balikat nito at hinagod ng marahan. Pagdating nila sa bahay, pinagmasdan lang ni Laika ang simpleng bahay nila Kenneth. Maraming puno ang nakapaligid doon. Presko at tahimik. Medyo kupas na ang pintura ng dingding nila. Huminga ng malalim si Laika. Habang binubuksan ni Kenneth ang gate, humarap si Kenneth kay Laika at bahagyang pinisil ang kamay nito. Okay ka lang ba, love? Hay, kinakabahan kasi ako eh. Gusto ko kasing magustuhan ako ng mama mo. Love, huwag mong masyadong isipin yan. Magugustuhan ka ni mama. Mabait yun. Tahimik nga lang. Hindi lang siya masyadong palakibo. Tumango naman si Laika, pero halatang kinakabahan pa rin habang inaayos ang blouse at pants niya. Kumatok si Kenneth at bumukas ang pinto. Lumabas si Corazon. Naka-white na t-shirt ito. Nakatali ang buhok. May katandaan na ang muka. Tiningnan niya si Laika ng ilang sandali bago lumingon sa anak na si Kenneth. Mahina itong nagsalita nang ibukas ng todo ang pintuan. Para siyang walang emosyon sa bawat salita niya. Ngumiti naman si Laika at inabot ang kamay ni Corazon para magmano kahit na medyo naguguluhan ito. Umasok na kayo. Hello po, tita. Mano po. Nice to meet you po. Tumango lang naman si Corazon matapos magmano ni Laika at wala na itong iba pang sinabi. Sa loob ng bahay, maayos na nakatali ang makakapal na kurtina. Maaliwalas doon, malinis at kompleto ang gamit. Luma na ang mga upuan, pero may makulay na takip at ang mga unan ay ginansilyo pa ang punda. Nasa kusina naman noon si Corazon. Maupo ka na, Laika. Huwag ka nang mahiya. Feeling ko, may mali agad akong nagawa. Hindi, wala yan. Ganyan lang talaga si mama. Paglabas ni Corazon sa kusina, may dala na itong puto at 2 baso ng juice. Maingat niyang nilapag ang mga yun sa mesa. Hindi pa rin ito nagsasalita, kaya naman si Laika na ang nauna. Pero dahil hindi palakibo si Corazon, pilit na pinapahaba ni Laika ang pag-uusap nila. Kumuha si Laika ng puto at ngumiti. Salamat po. Ang ganda po ng bahay nyo. Simple pero maaliwalas. Tsaka napakalinis nyo po. Ganon ba? Mahilig po ba kayo sa mga halaman? Sabi po kasi ni Kenneth dati, marami daw po kayong mga tanim na bulaklak. Oo, pero tuyo na ang lupa ngayon. Mahirap na silang mabuhay. Matapos yun, tumayo na ulit si Corazon at naglakad palayo.
Tumingin si Laika kay Kenneth na para bang nagtatanong kung ano bang nangyayari. Nangingiti namang nagkibit-balikat si Kenneth. Mahaba na yun para sa kanya. Bakit ka natatawa? Wala. Ikaw lang kasi yung nakapagpasalita kay mama ng ganun kahaba. Mag-aalas 5 na nang ipagpaalam na ni Kenneth sa ina na uuwi na si Laika. Pagkasakay nila ng tricycle, huminga ng malalim si Laika. Pakiramdam niya ay para siyang nanggaling sa job interview dahil sa kabang nararamdaman niya. Idagdag pa ang pagiging tahimik ni Corazon na siyang kinakabahala niya. Hay, feeling ko ayaw sa akin ng mama mo. Ni hindi siya ngumiti nung dumating tayo. Ganyan na talaga si mama ever since. Kaya maraming nagsasabi na isnabera o kaya masungit siya. Pero hindi naman. Okay naman si mama. Ramdam kong gusto ka niya. Sigurado ka ba dyan? Oo, sigurado ako. Maniwala ka sa akin. Hindi dahil boyfriend mo ko, kundi dahil kilala ko ang mama ko. Pero sa loob-loob ni Laika, hindi pa rin siya kumbinsido. Kinagabihan, hindi siya makatulog kaagad. Nagpaikot-ikot siya sa kama hanggang sa makatulog. Pero sa panaginip niya, nasa madilim siyang kwarto, may kandila sa gilid ng kama at sa paanan noon, nandoon si Corazon, nakatayo ito at nakangiti sa kanya. Nagsasalita ito pero parang garalgal ang boses, hindi maintindihan. Lumapit si Corazon sa mukha ni Laika. Ramdam niya ang malamig nitong hininga. Tapos may sinabi ito parang sumpa. Nagising si Laika ng biglaan. Pawis na pawis siya. Hindi na siya makatulog pa matapos yun. Pakiramdam niya, totoo ang lahat ng nangyari. Ano ba yan? Masyado ko lang siguro siyang iniisip. Ay, pero parang totoo yung nangyari. Ano ba tong nangyayari sa akin? Hindi lang basta bumabalik ang mga panaginip ni Laika dahil para sa kanya nangyayari talaga yun. Nang ikalawang gabi, napanaginipan naman niyang nasa loob siya ng sobrang dilim na kwarto. Nakaluhod ron si Corazon at may hawak siyang maduming manika na para bang gawa sa punit-punit na tela. Isa-isa niyang tinutusok ang karayom sa dibdib ng manika. Sa bawat turok, pabulong niyang sinasabi ang pangalan ni Laika. Paulit-ulit niya iyong ginagawa. Nang tumingin siya kay Laika, doon lang niya napansin na wala na itong mata. Napasigaw siya pero walang lumalabas na boses. Bakit ko ba siya napapanaginipan? Nang ikatlong gabi, nasa malamig at madilim na gubat naman si Laika. Si Corazon ay nasa gitna ng bilog na gawa sa asin. May dugo ang mga kamay niya. May sinasabi siya gamit ang kakaibang wika. Para bang sinasadya niya talagang hindi maintindihan yon ni Laika. Nanakit ang tenga ng dalaga sa bawat salitang sinasabi nito. Nang tumingin si Corazon sa kanya, may binulong ito pero hindi niya narinig. Nang hina ang tuhod ni Laika at parang hinihigop ng lupa ang mga paa niya hanggang sa nagising na lang siyang umiiyak. Ano ba to? Hindi na niya ako pinapatahimik. Ano bang gusto niya sa akin? Ito na ba yung sinasabi ni Arian? Ito ba yung mangyayari kapag hindi niya nagustuhan ng isang tao? Pero bakit? Wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Sa ika-4 na gabi, nasa loob naman sila ng bahay nila Kenneth. Pero parang may mali. Deform ang mga pader, parang natutunaw.
Si Corazon ay nasa kusina, pero parang robot ito kung gumalaw. Tapos bigla itong tumawa. Hindi pantao ang tawang iyon. Tumingin siya kay Laika at lumapit. Para itong nakalutang. Wala pang ilang segundo, nasa harapan na ito ni Laika. Hindi ka nababagay sa anak ko. Umalis ka dito. Tumayo si Laika sa kama. Hingal na hingal siya. Para siyang hinahabol. Basang-basa ng pawis ang damit niya. Kinuha niya ang cellphone niya. May ilang missed calls at messages na pala yun mula kay Kenneth. Laika, pumunta ka daw dito. Ipagluluto ka ni Mama. Okay ka lang ba? Love, kinakabahan na ako sa'yo. Bakit hindi ka sumasagot? Pinatay niya ang screen ng cellphone at tinago sa ilalim ng unan. Hanggang sa may napansin siyang 3 uod sa ilalim ng unan niya. May bahid din ng dugo ang mga yon. Ang mga uod na ito ay parang nakikita sa mga nabubulok na hayop. Nagulat siya at lumayo sa kama nang bigla siyang may naramdamang gumagalaw sa braso niya. Tinaas niya ang manggas ng damit at laking gulat niya dahil may sugat ang braso niya. Inuuod na ito. Kilabot ang bumalot sa katawan ni Laika. Huminga siya ng malalim. Hindi niya alam kung kaya niya pa bang harapin si Kenneth dahil sigurado na siyang binabarang siya ng ina ni Kenneth. Naiiyak siya at kinikilabutan dahil hindi na lang ito panaginip kung di totoo na. Hindi na ako babalik doon. Hindi na. Kinabukasan, halos nangingitim na ang ilalim ng mga mata niya at maputla na ang mukha niya. Nagulat siya nang malamang nasa labas si Kenneth. Dali-dali siyang kumuha ng balabal para maitago ang sugat niya sa may braso. May dala itong paborito niyang pagkain at inumin. Hindi ito makatiis dahil hindi sinasagot ni Laika ang text at tawag niya. Hindi na rin sila nagkikita dahil pareho silang abala sa pagtatrabaho. Halos hindi na makatingin si Laika sa nobyo dahil sa galit na kinikimkim niya. Alam kong pagod ka. Pero bakit hindi mo ako nire-replyan? Hindi mo din sinasagot ang mga tawag ko. Sabihin mo nga, may problema ba tayo? Wala. Sobrang stress lang ako sa trabaho at masyado akong maraming ginagawa. Namayat ka. Nakakatulog ka pa ba? Nakikita mo ba yung itsura mo? May nagawa ba akong mali? O si Mama? May nasabi ba siya sa'yo? Wala. Hindi nga siya nagsasalita masyado, di ba? Yun. Yun nga siguro ang problema. Ha? Anong problema dun? Ang creepy niya. Yun ang problema. Para siyang galit. Mula nung araw na yun, hindi na ako mapakali. Hindi na ako makatulog. Lagi akong binabangungot dahil sa kanya. Gabi-gabi na lang siyang lumilitaw sa panaginip ko. Kinukulam niya ako ron at hindi lang yun imahinasyon. Ito, nakikita mo ba to? Lahat ng mga sugat na to galing to sa kanya. Siya ang may gawa sa akin nito. Ano? Hindi man kukulam si Mama. Mabait siyang tao. Kailangan ko muna na space, Kenneth. Pakiusap. Hindi ko na kayang pumunta pa sa bahay niyo. Kung yan ang kailangan mo, sige, ibibigay ko sa'yo yung space na gusto mo. Pero tandaan mo, nandito lang ako kahit anong mangyari. Isinara ni Laika ang pinto. Marahan pero mabigat ang loob niya. Nang tuluyan na niyang maisara yun, sumandal siya sa pinto at bumagsak sa sahig. Alam niya sa sarili niyang hindi lang siya ang nahihirapan, pero kailangan niya tong gawin para maging maayos ang sarili niya at matigil na ang panaginip niya. I'm sorry, Kenneth. Pero kailangan ko tong gawin. Halos mag-iisang linggo nang hindi nakakatulog ng maayos si Laika.
Sa tuwing pipikit siya, nakikita niya ang mukha ni Corazon na papalapit ng papalapit sa kanya. Sa trabaho, nanginginig ang mga kamay niya kaya natatapon ang kape sa pagsiserve niya. Tinanong siya ng boss niya kung may nararamdaman ba siya at kung kaya niya pa bang magtrabaho. Pero ngumiti lang si Laika at nagsinungaling. Sinabi niyang ayos lang siya at kaya niya. Hindi na malaman ni Laika kung anong kailangan niyang gawin hanggang sa pumasok sa isip niya ang mambabarang sa bayan ng San Felipe. Hindi ko na talaga kaya. Dapat na siyang matigil. Sobra na ang ginagawa niya sa akin. Kinabukasan, pumunta si Laika sa bayan ng San Felipe. 2 sakay ng tricycle para marating lang ang bayan hanggang sa makarating siya sa isang maliit na kubo. Ang dingding nito ay napapaligiran ng mga balat ng nyog at buto ng mga hayop. Nakasabit ang mga pulang punit na tela sa bawat sulok. Matandang babae ang nakaupo sa labas. Ang mga mata nito ay halos puti na, pero sumusunod sa galaw ni Laika. Hindi umupo si Laika. Nakatayo lang siya sa gilid ng kubo. Nanginginig ang mga kamay. Anong kailangan mo sa akin? Gusto ko na pong matigil ang pambabarang sa akin. Halos hindi na po ako makatulog sa sakit ng sugat ko. Pati na rin sa masasamang panaginip na binibigay niya. Kailan ka ba nagsimulang makaranas ng kakaibang panaginip? Nagsimula po nung makilala ko si Tita Corazon, nanay ng boyfriend ko. Pakiramdam ko po, ginugulo niya ako dahil ayaw niya sa akin para sa anak niya. Alam kong hindi siya aamin kapag personal ko siyang pinatigil. Tumayo ang matandang babae at kinuha ang isang bungkos ng mga tuyong dahon. Sinunog niya ang mga ito sa isang maliit na palayok. Pinuno ng maitim na usok ang paligid. Sandali siyang pinagbasdan ng matandang babae at saka ito seryosong nagtanong. Sigurado ka bang siya ang gumagawa niyan sa'yo? Hindi ko man po siya nahuli sa akto, pero sigurado akong siyang may gawa sa akin nito. Siya lang naman ang ibang taong nakasalamuha ko noong araw na yun. At siya lang din ang may galit sa akin para barangin ako, para hindi kami magkatuluyan ng anak niya. Tumango ang matanda saka mabilis na nagsimula ng ritual. Naglagay ito ng isang maliit na kandila sa gitna ng sahig at nagsimulang magdasal. Nagkalat ito ng mga dinurog na insekto sa mga naglalagablab na baga. Naubo si Laika sa usok na inilabas niyon. Umatras siya kasunod ng isang malakas na pagbigkas ng matanda. Pagkatapos, isang kahoy na manika ang inilagay nito sa harap ng apoy. Sinaksak ito ng 3 beses gamit ang tinik ng puno ng suha. Kung sino man ang gumugulo sa'yo, matitikman niya ang lupit ng kabayaran. Hindi na naghintay pa si Laika na mawala ang apoy o ang usok. Nang tumalikod na ang matanda, agad siyang tumakbo palabas ng kubo. Sa unang pagkakataon, hindi niya naramdaman na para bang may nakasunod sa kanya. Kinagabihan, ang sigaw ni Corazon ang bumulabog sa mahimbing na tulog ni Kenneth. Mabilis siyang bumangon sa higaan at tumakbo sa kwarto ng ina. Nang buksan niya ang pinto, sinalubong siya ng matinding amoy ng pagkabulok, kaya't agad siyang napaatras, pero hindi pa rin siya nagdalawang isip na pumasok. Inangat niya ang kumot na nakabalot sa katawan ni Corazon. Napahinto siya nang makita ang tiyan ng kanyang ina ay may malaking sugat, malalim, para bang tinaga ng matalim na bagay. Mula sa sugat nito,
Mga ipis at bulate ang lumalabas, kasabay ng pagtagas ng dugo. Natigilan si Kenneth at hindi agad nakapagsalita. Ma, Diyos ko, ano nangyari sa'yo? Saan nanggaling ang mga yan? Kenneth, anak, ang sakit! Ang sakit na! Aray! Sandali lang, ma. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang sugat. Tsaka, bakit ganito ang amoy? Hindi ko alam, Kenneth. Hindi ko alam kung bakit. Ano bang naging kasalanan ko? Bakit nila kinagawa sa akin to? Wala kang kasalanan, mama. Kailangan nating pumunta sa doktor. Ipapatawag ko na rin yung albularyo. Pinilit niyang makapagsalita, ngunit habang tinititigan niya ang mata ng ina, nararamdaman niya ang takot. Parang nawalan na siya ng lakas. Yumuko at pinilit na tapikin ang balikat ng ina para pakalmahin ito. Ngunit natatakot siyang hawakan ang sugat nito. Hinawakan naman ni Corazon ang kamay ni Kenneth. Ang mga mata niya ay punong-puno ng takot at pagkabahala. Tulungan mo ko, anak. Pakiusap. Tulungan mo ako. Halos hindi na makatulog ng maayos si Kenneth sa ilang gabing pagbabantay. Ang mga mata niya ay malalim at ang mga kamay niya ay nanginginig sa tuwing papalitan niya ng mga bandage si Corazon. Lahat ng oras ay ginugol niya sa pag-aalaga sa ina. Naglalagay ng mga gamot sa sugat, pinapalitan ng mga basang tela sa ilalim nito at nililinis ang katawan ng ina. Hindi tumitigil ang sugat sa pagdurugo kahit na tahina iyon. Ang amoy ng pagkabulok ay hindi rin nawawala. Sa bawat araw na lumilipas, nawala man ang mga insektong lumalabas sa sugat ni Corazon, pero parang hindi na kinakaya ng katawan niya. Ma, inumin mo naman na to. Pakiusap. Kahit kaunti lang. Paano kita matutulungan kung ikaw mismo di mo naman tinutulungan ang sarili mo? Kailangan mong lumakas, mama. Ang mga mata ni Corazon ay bahagyang bumukas. Halos hindi na siya makakita. Ang mga pisngi ay malalim at ang mga balat ay para bang balat na ng patay. Maputlang maputla habang pinapalakas ni Kenneth ang sarili para maging kalmado. Ang kanyang mga kamay naman ay nanlamig dahil sa takot at labis na pagod. Hindi ko na yata kaya, anak. Parang gusto ko nang sumuko. Huwag kang susuko, ma. Hindi kita pababayaan. Kahit anong mangyari, hindi kita susukuan. Huwag ka namang sumuko agad. Lumuhod si Kenneth sa gilid ng kama at saka inilabas ang isang maliit na baso ng tubig. Tinangka niya itong ipainom kay Corazon, ngunit hindi ito tinanggap ng kanyang ina. Bakit ako? Bakit ako ang nahihirapan ng ganito? Masama ba akong tao? Hindi. Hindi ka masamang tao, mama. Hindi ko alam kung bakit nangyayari to. Pero gagawin ko lahat ng makakaya ko para matulungan ka. Gagaling ka, mama. Gagaling ka. Masakit na, Kenneth. Masakit na. Parang may dumidiin sa katawan ko. Ayoko na mahirapan ka pa, anak ko. Hindi, ma. Magtutulungan tayo. Maghahanap tayo ng paraan. Huwag kang susuko. Sa mga mata ni Kenneth, nakatanim ang takot na di kayang ipaliwanag. Karamihan sa mga tanong sa kanyang isip ay walang kasagutan. Pero isang bagay ang natitiyak niya, hindi siya aalis sa tabi ng ina.
Kinabukasan, dumating ang albularyo, isang matandang lalaki. Nakaupo ito sa tabi ng kama ni Corazon habang ipinapatong ang kanyang kamay sa ibabaw ng dibdib nito. Nagsimula siyang bumulong ng mga dasal. Kinikilabutan si Kenneth para bang biglang lumalamig ang paligid. Nanatili siyang nakatayo sa gilid ng kama. Ang mga mata niya ay puno ng kaba at pag-aalala. Pagkatapos ng ilang minutong pagdarasal, tumigil ang albularyo. Pagkatapos ay umatras ito, tila ba may natuklasan ito. May nararamdaman akong iba bukod sa pambabarang sa kanya. Isang maitim na enerhiyang nakarugtong sa iyong ina. Nagdadala ito ng mga bangungot. Pinapadala ito para magasik ng takot at paghihirap. Ibig niyo pong sabihin, may ibang ginagawa sa kanya? Oo! Nakikita kong hindi para sa kanya ito, pero kumapit ito sa kanya dahil may isang kinakatakutan siya at ang takot na iyon ang siyang nagdala ng sumpa sa kanya. Hindi makapaniwala si Kenneth sa sinasabi ng albularyo. Naguguluhan man ay nag-isip siya hanggang sa naalala niya ang sinabi ni Laika nung huli nilang pag-uusap na hindi mawala sa panaginip niya si Corazon at doon kinukulam siya. Si Laika, siya ba talaga ang dahilan ng lahat ng to? Siya ba ang may kasalanan kaya nagkakaganito si Mama? Nararamdaman kong hindi siya ang tanging may kasalanan. May malalim pang dahilan kaysa sa iniisip mo. Paano ko siya matutulungan? Paano matatapos ang lahat ng paghihirap ni Mama? Ako na ang bahalang magpagaling kay Corazon, ngunit kailangan mong malaman ang lahat dahil mauulit lang ito. Tumingin si Kenneth kay Corazon. Ang katawan ng ina ay parang wala ng buhay. Ang mga mata nito ay halos hindi na maidilat. Nanatili siyang tahimik. Abala siya sa mga tanong na wala namang kasagutan sa isip niya. Matapos ang panggagamot ng albularyo, agad na nagpunta si Kenneth sa bahay nila Laika. Doon nakita niya ang kalagayan nito. Nakahiga si Laika, nakabalot ng kumot, pawisan at halos nakadikit na ang buhok sa noo ng dalaga. Namumutla pa rin ang muka nito at ang sugat sa braso nito ay maihahalin tulad sa sugat ni Corazon. Dahan-dahang lumapit si Kenneth sa kanya. Anong nangyari sa'yo, Laika? Sandali lang. Parang ganito din yung sugat ni Mama. Hindi kaagad tumingin si Laika kay Kenneth. Tumango lang siya ng kaunti. Konting galaw lang kasi niya ay nasasaktan na siya tapos bigla siyang umiyak. Hindi na niya nakayanan pa ang konsensya dahil sa ipinagawa niya sa pag-aakalang gagaling at mawawala ang masasamang panaginip niya. Pero matapos ang 2 araw, hindi pa rin nawawala ang bangungot na napapanaginipan ni Laika. Hindi rin gumagaling ang mga sugat niya. Mas lalo lang siyang nanghina. Lumapit si Kenneth sa kanya pero natakot itong hawakan si Laika. Bakit ka ba nandito? Ano gusto mo? Gusto mo ba makita ang kalagayan ko? Para ano? Para ibalita sa mama mo na napahirapan niya ako? Sinong nagsabi sa'yo na siya ang gumawa niyan sa'yo? Sinabi ko na sa'yo noon, hindi mambabarang ang mama ko. Pero sigurado akong siyang may gawa nito sa akin. Kaya nga pinatigil ko siya. Pero hindi pa rin ako gumagaling. Kung ganon, ikaw ang nagpabarang kay Mama. Bakit mo ginawa yon?
Wala siyang ginawa sa'yo. Dahil kung meron man, malalamat at malalaman ko yon. Ano? Pero may sinabi si Aryan sa akin. Bago nagsimula ang lahat ng to, sinabi niya sa akin na mag-ingat daw ako kay Tita Corazon. Iba daw siya sa lahat. Hindi ko maintindihan yung ibig niyang sabihin. Pero nung panaginipan ko siya, pinaniwalaan ko na yon. Pinilit kong huwag pansinin pero nang magkasugat at makaramdam ako ng kakaiba, siya na ang pinaghinalaan ko. Si Aryan? At naniwala ka naman sa kanya? Bakit hindi mo to sinabi sa akin? Dahil ayokong isipin mong nababaliw na ako, kahit yun naman talaga ang nararamdaman ko sa tuwing pipikit ako, mama mo ang nakikita ko. Kaya ba lumaki ang hinala mo kay mama? Na pinasok niya ang isip mo? Na binabarang ka talaga niya? Oo, pero gusto ko lang talagang tumigil na to. Kaya pumunta ako sa isang taong may alam sa mga ganito. May ginawa siyang ritual. Ang sabi niya, mapaparusahan ang may gawa nito sa akin. At sinabi mo naman ang pangalan ni mama? Oo, dahil natatakot na ako. Dahil sa mga sinabi ni Aryan sa akin. Tahimik lang na nakatingin si Kenneth sa sahig. Bahagyang gumagalaw ang mga panga niya, tanda ng kanyang galit. Tumingin si Laika dito, namumugto ang mga mata at puno ng pagsisisi. Natatakot siya dahil kitang-kita ang galit sa itsura ni Kenneth. Hindi kaagad nakapagsalita si Kenneth, pero tumingin siya kay Laika. Malamig na tingin ang binigay niya dito. Aalamin ko kung anong totoo. Aalamin ko kung sino talagang may kasalanan sa lahat ng to. Mabait kung titingnan si Aryan, palabati at masayahin, pero si Kenneth, alam niya kung ano ang totoong pagkatao nito. Alam niyang hindi maganda ang paghihiwalay nila noon. Ngayon, napatunayan niya na may galit pa rin ito sa kanya. Hindi niya alam na kinaibigan pala nito si Laika. Sinabihan lang kung ano-ano para masira. Hindi lang siya kundi pati ang inang si Corazon. Naabutan niya si Aryan sa labas ng resto kung saan ito nagtatrabaho. Nakita niya ito roon habang naninigarilyo. Tinawag niya ito. Wala naman itong emosyon na tumingin sa kanya. Oh, Kenneth! Long time no see. Anong kailangan mo sa akin? Bakit mo sinisiraan si mama kay Laika? Ha? Ano bang sinasabi mo? Hindi ako naninira. Nagsabi lang ako ng totoo. Nag-aalala kasi ako sa kanya. Alam mo naman yung mama mo, hindi ba? Sa sobrang tahimik, mapagkakamalan talagang mangkukulam. Huwag mo kong paikutin. Kilala kita, Aryan. Alam kong galit ka pa rin sa akin kaya mo to ginagawa. Alam mo naman pala eh. Di sana, alam mo rin na ginawa ni Laika kung ano ang dapat na para sa akin lang. Walang sayo dahil hindi mo ako pagmamay-ari. At sa ating dalawa, ikaw ang unang nagloko. Ano? Gusto ko bumalik ka pa rin sa akin. Now tell me, mapapatawad mo pa ba siya sa kabila ng kaya niyang gawin sa mama mo? Napakadali niyong paikutin lahat. Sisiguraduhin kong pagbabayarin kita. Pagbabayaran mo ang ginawa mong to, hinding-hindi kita mapapatawad. Kinabukasan, nagpunta si Laika sa bahay nila Kenneth. Nakatayo lang to sa may pinto ng kwarto. Tahimik na tinitignan si Corazon habang nakahiga ito. Mahina pa rin ang katawan nito, pero hindi na kasing putla ng dati. Unti-unti na ring gumagaling ang sugat niya. Lumapit si Laika dito. Umupo siya sa gilid ng kama, tsaka inabot ang kamay ni Corazon. Sandali namang hindi gumalaw ang matanda, pero hinayaan niyang hawakan siya ng dalaga hanggang sa dahan-dahang lumingon si Corazon at tiningnan siya sa mata. Patawarin niyo po ako. Nagkamali po ako ng tingin sa inyo. Pinangunahan ako ng takot.
Pinaniwalaan ko po kaagad yung sinabi sa akin dahil doon nasaktan ko kayo kahit wala naman po kayong kasalanan. Lahat naman tayo may pagkakamali. Naiintindihan kita. Nasabi na sa akin ni Kenneth ang lahat. Pero hindi ibig sabihin ay tama na ang ginawa mo. Hindi ko po intensyong manakit, pero nagawa ko pa rin. Hinayaan kong lasunin ako ng ibang tao. Pasensya na po. Patawarin niyo po ako. Sa kabilang gilid ng kama, tahimik lang na nakatingin si Kenneth sa dalawa. Tumango siya kay Laika, parang sinasabing ayos na tayo. Makaraan ang ilang linggo, si Corazon na mismo ang sumasalubong kay Laika sa pinto. Mas malakas na siya ngayon. Si Laika naman, gumaling na rin ang mga sugat sa braso. Madalas na itong pumupunta kila Kenneth kahit wala ang boyfriend niya. Oh, nandito ka na naman. Halika na, pumasok ka na nga. Kanina ka pa hinihintay ni Kenneth eh. Bakit bang tagal-tagal mo? Nagpaganda ka pa siguro ano? Natatawa na lang si Laika sa tuwing sinusubukang magbiro ni Corazon, tsaka niya ito niyayakap ng mahigpit. Nang hapon ding iyon, habang nagkakapi sila sa tarangkahan, hinawakan ni Corazon ang kamay ni Laika. Alam mo ba, Iha? Gusto talaga kita noon pa. Kinukwento ka pa lang sa akin ni Kenneth. Nakikita na kitang mabuting tao. Hindi lang talaga ako magaling makisama. Lalo na sa mga bagong taong kakikilala ko pa lang. Hay, maling-mali po talaga ako ng akala sa inyo, tita. Ni hindi ko man lang kayo kinilala bago ko pinaniwalaan yung sinabi ni Aryan sa akin. Sorry po ah. Hanggang ngayon, nagsisisi pa rin po ako sa ginawa ko. Kalimutan na natin yon. Ang mahalaga ngayon, binawi mo naman lahat ng pagkakamali mo. Hindi lahat ng tao ay marunong humingi ng tawad, Iha. Kaya bilib ako sa tapang mo na humarap sa akin muli. Samantala, si Aryan naman ay halos hindi na makalabas. Nahihiya na siya sa lahat. Mabilis kasing kumalat ang balita tungkol sa ginawa niya. Kinasuhan rin naman siya ni Kenneth, pero dahil walang matibay na ebidensya, hindi siya nakulong. Gayunpaman, nawalan siya ng trabaho. Isang gabi, napahiyaw na lang dahil sa ngayon, si Aryan naman ang binabangungot. Lagi siyang gumigising na takot, pare-pareho at eksaktong oras tuwing nagigising siya. Tuwing 3:00 ng madaling araw, nilayuan na siya ng mga kaibigan niya at hindi na siya pinagkakatiwalaan ng kahit sino. Totoo ngang ang malang hinala na walang malinaw na ebidensya ay kayang sirain ang inosenteng tao. Bago maniwala sa sinasabi ng iba, piliin munang alamin ang totoo nang hindi makagawa ng isa pang pagkakamali.